Matindi ang ginawang taktika ni Putin pero nabulilyaso ito. Ayon sa mga ulat, ginawa ni Putin at Lukashenko ang border ng Poland para sa isang tusong layunin. Hindi sila umatake gamit ang tradisyonal na paraan tulad ng pagpapadala agad ng sundalo o tangke. Sa halip, gumamit sila ng tinatawag na hybrid warfare. Isang taktika kung saan hindi direktang labanan ang ginagamit, kundi mga paraan na nagpapahina sa kalaban ng dahan-dahan. Isa sa mga ginamit nilang paraan ay ang pagpapadaan ng mga refugee sa border. Hindi ito simpleng migration lang. Ginamit ito para pabigatin ang trabaho ng border guards, pagurin ng security forces at lumikha ng tensyon sa loob ng Europa. Bukod dito, may mga drone na paulit-ulit na nagpapakita sa border area. Hindi man sila nagpapasabog, ginagamit naman sila para mangharas, pag-surveillance at guluhin ang depensa ng Poland. May mga grupo rin na aktwal na sinubukang sirain ng border fences gamit ang tools. Ibig sabihin nagtatangka talaga silang makalusot. Kaya naman dahil dito, sa loob lang ng ilang taon, dumami ang migrante sa border hanggang umabot na sa libo-libo. Ang sitwasyong ito ay hindi lang problema ng Poland. Kapag nahirapan ng Poland na kontrolin ng border, maaapektuhan ng buong European Union. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Dahil kapag nabuksan ang isang border, pwedeng kumalat ang epekto nito hanggang Germany, France at iba pang bansa. Sa madaling salita, ang ginagawa ng Russia at Belarus ay hindi lang panggugulo sa isang bansa. Sinusubukan din nilang pahinain ng buong NATO at EU mula sa pinakamahinang bahagi nito, ang border security. Pero hindi nagpatinag ang Poland. Pinalakas nila ang border defense. Naghukay sila ng mahahabang anti-tank trenches. Naglagay din sila ng concrete obstacles at barriers na humaharang sa galaw. Lahat ng bahagi ng border ay binabantayan ng sensors, cameras at electronic systems. At may humigit kumulang 500,000 na sundalo ang naka-alert para bantayan ng hangganan. At may ginawa pang kakaiba ang Russia at Belarus. Gumagamit pala sila ng mga underground tunnel. Inakala nila na maiisahan nila ang Poland. Pero may hindi sila alam. Naisip na pala ito ng Poland kaya naman sinusuri naman nila ang ilalim ng lupa. May ground radar sila at motion detectors na nakakakita ng galaw sa ilalim ng lupa. At dito bumagsak ang plano. Sa umaga ng December 11, nadiskubre ng Polish border guards na may higit sa 180 katao ang nakapasok sa Poland mula Belarus. Pumasok sila gamit ang isang underground tunnel sa ilalim ng dam malapit sa Narvka. Sa unang tingin, parang matalinong ideya ito. Mukhang planado. Pero nang suriin ng detalye, lumabas na hindi ito matalinong military move, kundi nagmuka ito mas desperadong paraan. Nangyari ito sa Podlaski Voivodeship sa silangang Poland, malapit sa Narvka border post. Ang tunnel na ginamit ay halos 1.5 meters lang ang taas at mahigit 180 katao. Karamihan ay Afghans at Pakistanis ang sinubukang ipasok dito. Ang lugar na ito ay puno ng kagubatan at malambot ang lupa. Noon pa man ginagamit na ito ng smugglers bilang taguan. Pero noong 2025, ang parehong lugar ang naging bitag sa operasyon ng Russia dahil sa electronic defense system ng Poland. Nang makita ng mga planner na hindi nila kayang pasukin ang pader sa ibabaw, nagdesisyon silang dumaan sa ilalim. Pero hindi nila alam na ang Poland ay may system na nakakaramdam ng galaw sa lupa. Agad na nakita ng sensors ang tunnel activity. Paglabas pa lang ng unang grupo mula sa tunnel, sinalubong na sila ng border guards, police at tracking dogs. Mahigit 130 katao ang nahuli agad sa mismong labasan. Ibig sabihin, sa loob lang ng unang minuto, bumagsak na ang buong plano. Sa totoo lang, hindi lang tunnel ang bumigay, pati ang buong strategy ng Kremlin sa ground infiltration. At hindi ito unang beses. Ang plano ni Lukashenko at Putin ay nasubukan na rin nila sa Lithuanian border. At doon din sila nahirapan. Noong January 2025, may nadiskubre ulit ang Lithuanian border guard. May isa na namang tunnel. Mahaba ito ng mga 25 meters. Hinukay ito malapit sa village ng Pashalchis. Ibig sabihin hindi aksidente ang tunnel strategy. Hindi ito isang beses lang nangyari. Plano talaga ito. At palatandaan na desperado na ang taktika. Pero pareho ang naging ending sa dalawang lugar. Natalo ng modern technology ang simpleng tunnel tactics. Ang tunnel na halos 100 meters ang haba ay parang maliit lang na bahagi ng mas malaking problema. Parang tip lang ng iceberg.
Ginawa ang tunnel para subukan kung matatakot ang Poland. Pero ang nangyari, ang mismong butas na yon ang naging simbolo ng paghina ng impluwensya ng Russia sa Europa. At hindi lang Poland ang maaapektuhan nito. Dahil sa tagumpay ng Poland sa paggamit ng electronic barriers at seismic sensors, nagiging bagong standard ito sa buong Eastern Europe, mula Finland hanggang Romania. Ang dating concrete walls ay pinapalitan na ng smart walls, mga pader na nakakaramdam ng galaw kahit saan. Sa madaling salita, bawat poste ng border, bawat puno, bawat lupa, parang may mata na nagbabantay laban sa Russia. Ang tunnel incident ang naging huling babala para ayusin ang security system ng Europa. At sineryoso nila ito. Mas mataas na ang mga pader, mas sensitibo na ang sensors, mas mahigpit na ang pagbabantay sa mga border laban sa Russia. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang banta. Ang Narvka Tunnel ay parang test lang. Posibleng may mas seryosong panganib pa sa ibang lugar. Halimbawa, may mga posibleng tunnel malapit sa Tiraspol, sa mga lugar na mas malambot ang lupa. Ang layunin doon ay hindi lang magpasok ng migrante, kundi mas delikado pa. Posibleng maglagay ng explosives sa ilalim ng railway supply lines ng Poland. Ang ibang tunnel sa Lithuania-Poland-Belarus junction ay maaring gamitin ng mga stay-behind teams. Ito ang mga grupo na magtatago muna tapos aatake kapag dumating ang NATO reinforcements. Ang teknolohiyang ginagamit nila sa paghuhukay ay tinatawag na silent boring technology. Binabago ng Russia ang mining equipment. Ginagamit nila ang hydraulic systems na halos walang vibration sa ibabaw. Sa loob ng tunnel may cooling systems pa para hindi makita ng thermal cameras. Ibig sabihin kahit may drone sa ibabaw, hindi nito agad makikita ang init sa ilalim. Dito nagiging mahirap ang border security. Kaya kapag hindi sapat ang technology, may isa pang mas simple pero epektibong sensor. At ito syempre ang tao. Ayon sa Polish Defense Minister na si Władysław Kosiniak-Kamysz, magpaparami sila ng tao. Ang target nilang 500,000 na sundalo ay hindi lang numero, kundi isa din itong mensahe sa buong mundo. Sa bilang na ito, magiging pinakamalaking land army ang Poland sa Europa. Mas malaki pa kaysa sa pinagsamang land forces ng Germany at France. Pinili ng Poland na hindi lang maging bahagi ng sibat ng NATO. Gusto rin nilang sila mismo ang sibat. Sa 2026, ilulunsad nila ang High Readiness Reserve System. Hindi ito reserve soldiers sa papel lang. Ito ay mga sundalong kumpleto ang gamit at kayang ipadala sa frontline sa loob lang ng 24 hours. Maraming analyst ang nagtatanong, bakit kailangan ng Poland ng 500,000 soldiers? Hindi ba technology na ang labanan ngayon? Pero mali ang tanong na yon. Hindi nila naintindihan ang hybrid warfare. Hindi nagtatayo ng malaking army ang Poland para makipag-tank war sa Russia. Ginagawa nila ito para pigilan ang underground threats. May simpleng realidad dito. Hindi mo mababantayan ng 400 kilometer na border gamit lang ang kamera. Kapag may nag-alarm na sensor, hindi sapat ang drone. Hindi makikita ng drone ang loob ng tunnel. Hindi rin ito makakapigil sa tao sa loob. Kailangan may sundalo na pupunta mismo sa lugar. Susuriin ang lupa at kung kailangan papasok sa tunnel at lilinisin ito. Sa paglalagay ng military unit sa bawat kilometro ng border, sinisiguro ng Poland na kapag may lumabas sa tunnel, may patrol agad na haharap sa kanila. Pwede kang maghukay ng tunnel. Pero kung hindi ligtas ang labasan, ang tunnel na yon ang magiging hukay mo. Sa ngayon may ginagawa pang kakaiba ang mga sundalo. Naglalakad sila sa kagubatan na may dalang portable ground listening devices. Parang nakikinig sila sa lupa. Hinahanap ang tunog ng paghuhukay sa ilalim. Kinukumpirma muna ng mga sundalo ang data na nakukuha ng sensors gamit ang sarili nilang pandinig at karanasan. Ibig sabihin hindi lang sila umaasa sa machine. Tao pa rin ang final check. Kapag may na-detect na tunnel, mabilis ang galaw nila. Sa loob lang ng ilang minuto, napapalibutan na ng teams ang lugar. Pagkatapos pinapasabog nila ang dalawang dulo ng tunnel para tuluyang masira. Pero magagawa lang ito kung marami kang sundalo. Kaya mahalaga ang laki ng army ng Poland. Pero hindi lang sa military nangyayari ang totoong laban. Mas malalim ang strategy. Nangyayari ito sa ordinaryong mamamayan. May program ang Poland na tinatawag na WGOTOS program. Layunin nito na ihanda ang buong populasyon sa depensa. Hindi ito parang weekend training camp lang. Ito ay state-supported program.
Tinuturuan ng civilians ng survival skills, basic infantry tactics, paggamit ng armas, at cyber hygiene kung paano manatiling ligtas sa digital attacks. Target nila na matrain ng 400,000 civilians bago matapos ang 2026. Sa ngayon, halos 24% na ng populasyon ng Poland ang may emergency kits na. Noon, kayang pumasok ng Russian intelligence sa mga village at mangalap ng impormasyon. Ngayon, baligtad na. Halos bawat tao sa village ay pwedeng maging counterintelligence watcher. Ang dating advantage ng Russia sa gray zone warfare ay halos nawala dahil sa total defense doctrine ng Poland. Ngayon, isipin natin ang susunod na galaw. Nabasa na ang tunnel tactics. Sarado na ang border. Ano ang gagawin ni Putin? Ang pinakamalamang na hakbang niya ay gumawa ng malaking military exercise malapit sa Kaliningrad border. Maingay ito. Sadyang ipapakita para hilahin doon ang pangunahing puwersa ng Poland. Habang nakatutok ang Poland sa hilaga, gagamit naman siya ng tunnels mula sa kagubatan ng Belarus sa timog. Magpapasok siya ng maliliit pero highly trained sabotage teams sa loob ng Poland. Ang target nila sirain ang railway lines o power lines na mahalaga sa logistics. Pero nakita na ng Warsaw ang posibleng senaryo na ito. Kaya binago nila ang rules. Ayon sa doctrine ni General Wisław Kukula, hindi na naghihintay ang Poland na umatake muna ang kalaban bago gumanti. Ang bagong rule nila, detect and destroy. Kapag may nakita silang tunnel entrance o military build-up sa kabilang border, hindi na sila maghihintay. Babagsakan nila agad ito ng artillery fire at kamikaze drones, kahit nasa Belarusian soil pa. Ito ang kinakatakutan ng Kremlin. Gusto ni Putin na magmukhang biktima sa mata ng mundo. Pero hindi siya binibigyan ng Poland ng pagkakataon. Ang mensahe ng Poland ay malinaw. Kung maghuhukay ka ng tunnel, ang tunnel na iyon ang magiging hukay mo. Hindi ito diplomatic warning lang. Ito ay ginagawa na nila sa ground. Bukod pa rito, umatras ang Poland sa Ottawa Convention. Dahil dito naglalagay na sila ng landmines sa mahahalagang crossing points sa sarili nilang side ng border. Ibig sabihin kung may saboteur na lumabas mula sa tunnel, posible siyang sumabog sa unang hakbang pa lang. Ang low-cost hybrid war strategy ng Russia ay unti-unting nawawalan ng silbi dahil sa mga hakbang ng Poland. Ang nangyari sa Narvka ay hindi lang lokal na insidente. Nagdulot ito ng domino effect sa buong Europa, mula Warsaw hanggang Berlin at Brussels. Kung titignan ang mga numero, mas malinaw ang laki ng problema. Ayon sa data ng Charter 97 at ng Lansing Institute, sa loob ng 4 years, umabot sa 200,000 ang illegal border crossing attempts sa Poland, Lithuania at Latvia. Halos 150,000 dito ay nangyari sa Polish border. Ibig sabihin hindi ito basta migration wave lang. Isa itong planadong hybrid operation. Ang plano nina Vladimir Putin at Alexander Lukashenko ay pahinain ang eastern side ng NATO, pagurin ng security forces, pag-awayin ng mga lipunan at guluhin ang politika ng EU. Ginamit nila ang crowd na 200,000 katao na parang biological weapon o human bullet. Pero bumalik sa kanila ang plano. Dahil sa bagong galaw ng Poland, ang strategy ng Russia ay naging parang boomerang na sila rin ang tinamaan. At ang pinakamasakit para sa Russia ay ang ginawa ng Poland sa diplomacy. Gusto ni Putin na pahinain ang Poland at magdulot ng kaguluhan sa loob nito, pero nakita agad ng Warsaw ang banta na ito. At sa halip na matakot, ginamit nila ito bilang dahilan para gumawa ng legal trap laban sa Russia. Parang hinayaan nilang umatake ang kalaban. Tapos ginamit nila iyon para higpitan ang batas. Ipinatupad ng Polish government ang national security rules ng European Union sa ilalim ng Schengen Borders Code. Ipinakita nila ang ebidensya, mga tunnel discovery, paglala ng agresyon, at sunod-sunod na border violations. Ang naging resulta, nagpasya ang Poland na palawigin ang mahigpit na border controls nito kasama ang Germany at Lithuania hanggang April 2026. Hindi ito simpleng passport checking lang. Ang ibig sabihin nito, pinipigilan nila ang lahat ng land trade, logistics routes at galaw ng tao mula Russia at Belarus papasok sa Europa. Ang sinasabing temporary measures ay naging parang permanent wall dahil sa tuloy-tuloy na agresyon ni Putin. At ang epekto nito sa Russia ay mabigat dahil nahihirapan na ang ekonomiya nila sa sanctions, lalo pa itong sinakal ng bagong border controls. Dahil sa mahigpit na customs, humaba ng kilometro ang pila ng trucks, naputol ang supply chains, at tuluyang nabarahan ang parallel import channels na ginagamit ng Russia
para umiwas sa sanctions at makakuha ng technology. Habang sinusubukan nilang magpuslit ng ilang tao sa tunnels, nawalan naman sila ng bilyong dolyar sa highway trade. Ito ang tawag ng analyst na strategic blindness. Hindi nila nakita ang mas malaking epekto ng ginagawa nila. Sa ngalan ng border security, isinara ng Poland ang huling lifelines ng Russia papuntang Europa. Parang sinarhan nila ang gripo. Ayon sa report ng Lansing Institute, ito ay coordinated state response na sobrang higpit laban sa coordinated hybrid attack ng Russia. Ang inaasahan ni Putin ay magkakawatak-watak ang EU. Pero ang nangyari, kabaliktaran. Nagkaisa ang Germany, Poland at Lithuania. Magkakatabi silang nagsara ng borders. Sa pagsara ng border, hindi lang migrants ang natrap. Natrap din ang logistics future ng Russia sa Europa. Kung ang tunnel incident sa Narvka ay malamig at palihim na mukha ng hybrid war, ang mga galaw ngayon ng Poland at Germany ay patunay kung gaano nakalapit ang sitwasyon sa totoong digmaan. Habang ang sensor sa field ay naghahanap ng tunnels, mas seryosong usapan ang nangyayari sa diplomatic tables at military headquarters. Hindi na naghihintay lang ang Poland sa depensa. Inaangat na nila ang doctrine nila mula sa simpleng deterrence papunta sa aktibong pagbabanta ng preemptive strike. At ang pinakamalinaw na senyales ng pagbabagong ito ay dumating noong December 11. Nagsalita si General Yaroslav Gromaginski, dating commander ng European Army Corps. Wala nang diplomatic language, direkta ang mensahe niya sa Russia. Tinukoy niya ang pinaka-strategic base ng Russia sa Baltic, ang Kaliningrad, at sinabi niya ang linyang tiyak na matatandaan sa military history. We will burn everything within 300 kilometers and set fire to everything within 900 kilometers. Hindi ito simpleng military statement, hindi rin ito bluff. Isa itong ultimatum na may kasamang tiyak na coordinates at hindi aksidente ang timing ng sinabi ng general na ito. Mas maintindihan ang sinabi ni General Gromaginski kapag pinagsama mo ito sa tunnel crisis at sa sunod-sunod na border violations. Habang sinusubukan ng Russia na pumasok mula sa ilalim at manggulo, malinaw na ipinakita ng Poland na kaya rin nilang umatake mula sa taas at durugin ang kalaban. Sa madaling salita, kung may tunnel ang Russia, may missiles ang Poland. Ang tunnel incident ang nagbigay sa Warsaw ng pagkakataon na sabihin ng deterrence doctrine nila sa pinakamalinaw at pinakamatapang na paraan, gamit ang wikang naiintindihan ng Russia. Diretsong sinabi ng general na kung may mangyaring attack o escalation, may karapatan ng Polish Army na pasukin ang Kaliningrad, bombahin ang lugar at wasakin ang banta sa pinanggagalingan pa lang. Ito ang pinakamalinaw na senyales na lumilipat na ang NATO mula sa dating passive defense papunta sa preemptive strike capability. Dati, ang Kaliningrad ay parang unsinkable aircraft carrier ng Russia sa Baltic Sea, parang kutsilyo na nakatutok sa puso ng Europa. Pero ngayon, dahil sa bagong radar systems ng Poland, long-range missiles at sa malinaw na babala ng general, nagbago ang papel ng Kaliningrad. Mula sa pagiging sandata, naging parang hostage ito. Habang inaasikaso ng Russia ang problema sa tunnels at refugees, ngayon nahaharap sila sa mas malaking panganib. Ang sarili nilang teritoryo ay maaaring tamaan. Ang sinabi ng general na susunugin namin ito ay hindi lang drama. Ito ay base sa tunay na lakas ng modernized Polish firepower. Ang Russian forces sa Kaliningrad ay hindi lang isolated ngayon. Parang napapalibutan na sila ng posibleng ring of fire. Pero hindi lang Poland ang gumagalaw. Ang pangalawang malaking pagbabago sa chess game na ito ay nanggaling sa Germany. Ang Germany, na matagal nang maingat pagdating sa military action, ay dumaraan ngayon sa malaking pagbabago sa defense policy sa ilalim ng bagong chancellor na si Friedrich Merz. Pagkatapos ng tunnel crisis, agad inanunsyo ng German government na magbibigay sila ng direktang military support sa Eastern Shield Operation ng Poland. Mula April, magpapadala ang Germany ng mga sundalo sa Polish border. Tutulong silang maghukay ng trenches, maglagay ng barbed wire at magtayo ng anti-tank barriers. Sa unang pagkakataon mula noong World War II, magkasama ulit ang German at Polish soldiers sa iisang frontline laban sa iisang kalaban. Ito ang eksaktong senaryo na kinakatakutan ni Putin. Isang nagkakaisang Europa na armado at handang lumaban. Kung titingnan mo ang mga pangyayari pa isa-isa, parang normal news lang. Pero kapag inilatag mo sa mapa ang galaw ng Berlin at Warsaw, makikita mo ang mas malaking larawan. Ito ang isa sa pinaka-aggressive encirclement doctrines sa kasaysayan ng NATO.
Sa Hilaga, may 105 Leopard 2A8 tanks na nakastation sa Lithuania. Sa timog naman, may German fortification units na aktibong gumagalaw sa Polish border. Kapag pinagsama mo ang dalawang direksyong ito, makikita mo ang parang bakal na singsing na bumubuo sa paligid ng Kaliningrad. Sa military terms, ito ay classic pincer maneuver preparation. At para sa Moscow, ito ay nightmare scenario. Ang German 45th Armored Brigade na permanenteng nakabase sa training ground sa southeastern Lithuania ay hindi simbolikong presensya lang ng NATO. Isa itong tunay na strike force. May 5,000 soldiers doon at 105 Leopard 2A8 tanks. Ang mga tank na ito ay idinisenyo para kontrahin ang Russian armored doctrine. Bakit espesyal ang A8 variant? Dahil may trophy active protection system ito. Kapag nagpaputok ang Russia ng anti-tank missile gaya ng Kornet, nadedetect ito ng radar ng tank at sinisira sa ere bago pa tumama. Ibig sabihin ang sandatang ginamit ng Russia sa Ukraine ay halos walang epekto laban sa bagong German tanks. Dahil sa ganitong technological advantage, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa Kaliningrad border. Kung sakaling subukan ng Russia na maglunsad ng armored breakthrough mula sa Kaliningrad, hindi na sila haharap sa light infantry ng Lithuania. Haharap sila sa pinakamabigat at pinakamodernong tank hunters sa mundo. Ang mga kanyon ng German tanks ay nakatutok mismo sa supply routes ng Kaliningrad. Sa unang pagkakataon mula noong World War II, nag-iipon ang German Army ng ganitong kabigat na puwersa sa mismong pintuan ng Russia. Hindi para lang magdepensa, kundi para kontrolin ang buong lugar. Sa Hilaga, parang tuluyan nang nagsara ang gate gamit ang bakal ng Germany. Pero habang naghihintay ang mga tank sa Hilaga, mas tahimik pero mas matagal na laban ang nangyayari sa timog. Bilang bahagi ng East Shield Project ng Poland, aktwal na ginagawa ng German engineers na halos hindi na madaanan ang Polish-Russian border. Hindi lang simpleng trenches ang hinuhukay dito. Ito ay malalim na defense lines na may anti-tank trenches at tinatawag na Dragon's Teeth, mga konkretong harang na pumipigil sa tank. Ang presensya ng German engineers sa lupa ay may malinaw na mensahe. Hindi lang namin binabantayan ang lugar na ito. Binabago namin mismo ang itsura ng lupa para hindi na ito madaanan. Dahil sa mga fortifications na ito, halos nagiging zero ang kakayahan ng Russian 11th Corps sa Kaliningrad na gumalaw patimog papasok ng Poland. Kung pumasok man ang isang Russian tank battalion sa lugar na ito, hindi sila makakakita ng bukas na terrain. Makakakita sila ng death zone, may mina, may putik at may konkretong harang. Ang dating lugar ng galaw ng Russian Army ay naging parang kumunoy na logistical trap. Sa madaling salita, ginagawang sandata ng Poland at Germany ang mismong lupa para ikulong ang Russia sa sarili nitong border. Sa loob ng maraming taon, sinasabi ng Western analysts na ang Suwalki Corridor ang pinakamahina na bahagi ng NATO. Takot sila noon na baka sakupin ito ng Russia sa isang galaw lang at mahiwalay ang Baltic States. Pero ngayon nabaligtad ang sitwasyon dahil sa galaw ng Berlin. Hindi na ang Suwalki Corridor ang nasa panganib. Kaliningrad na ang nasa panganib. Sa halip na ipagtanggol ang Suwalki, pinili ng NATO na higpitan ang Kaliningrad. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na ito parang matibay na fortress. Parang hostage region na ito na napapalibutan ng NATO land. At NATO still, ang mga nuclear-capable Iskander missiles ng Russia na nakatutok sa puso ng Europa ay parang nakulong na sa sarili nilang bakuran. Dahil ang ground forces na dapat magpoprotekta sa mga launch pads ay hindi na makagalaw pa Hilaga o patimog. Parang natrap silang lahat. At ang pinakamalaking epekto ng siege na ito ay nangyayari kahit wala pang pumuputok na bala. Dalawang bagay ang tinatamaan, logistics at isip ng sundalo. Ang Kaliningrad ay isang exclave, hiwalay sa mainland Russia. Ang supplies nila ay dumarating lang sa pamamagitan ng dagat o tren na dumadaan sa Lithuania. Pero ngayon dahil sa German presence sa Lithuania at sa fortifications ng Poland, nagkakaroon ng matinding pakiramdam ng isolation ng mga Russian soldiers doon. Kung sumiklab ang digmaan, malinaw ang nasa isip nila. Walang darating na tulong, walang ligtas na daan palabas. Sa likod namin dagat, sa harap namin German tanks. Sapat na ang ideyang ito para pahinain ang fighting spirit ng isang garrison. Ang presensya ng Russia sa Kaliningrad ay hindi na simbolo ng kapangyarihan. Naging mabigat na pasanin na lang ito na kailangan nilang bantayan. Ang mensahe ng Berlin at Warsaw sa Moscow ay direkta. Kung gumalaw kayo kahit 1 centimeter, buburahin namin ang Kaliningrad sa mapa.
Ito ang sitwasyon na parang checkmate. Hindi pa nakikita mula noong Cold War. Ang pinaka-importanting military asset ng Russia sa kanluran ay ngayon parang hostage ng NATO. At ang krisis na ito ay hindi pinamamahalaan sa diplomatic meetings. Pinamamahalaan ito ng tunog ng tank truck sa Rudinkay at ng ingay ng concrete mixer sa Polish border.